Welcome sa Anli Kaalaman. Alam naman natin na ang ating mundo ay unti-unti nang nauubusan ng masaganang lupa. Base sa United Nations, sa panahon ngayon, 33% ng buong kalupaan sa ating planeta ay binubuo ng disyerto. Samantalang nasa 40% naman ito ay nanganganib na maging tuyo o disyerto rin balang araw. Dahil yan sa desertification. Ito ang proseso ng paglawak ng disyerto sa karatig nitong lupain kung saan unti-unti itong natutuyo, nawawala ng tubig at unti-unting nawawala ang buhay. Isa itong malaking problema o concern sa maraming bansa, lalong-lalo na sa mga region na merong mga disyerto gaya ng Middle East, USA, China at marami pang iba. Subalit sa China, isang lalaki ang nakaisip ng kakaiba pero napakatalinong pamamaraan para ibalik ang buhay sa mga natuyong lupa sa bansa nila. Sa loob ng 30 taon, nakapagtanim ang proyekto niya ng nasa 300 milyong willow tree. Nakapaglagay sila ng mahigit 4 na milyong rabbit at nag-install ng nasa 196,000 na mga solar panel na may hugis pa ng isang malaking kabayo. Ang project na ito ay kinilala ng United Nations bilang isang global model sa desertification control. Isang bihirang karangalan na dati ay bansang Uzbekistan lang ang nakatanggap. Kaya naman, sino nga ba ang gumawa ng milagrong ito? At paano naman nakatulong ang mga rabbit para sa pagsalba sa problema ng disyerto? Ang lahat ng yan ang aalamin natin. At bago tayo magsimula, mangyayari lamang na i-like na ang ating video kung gusto mo ang mga topic na ito. Ito ay ang Kabuki Desert, pang-7 sa pinakamalaking disyerto sa China. May lawak ito na 7,200 square miles. Matatagpuan sa northern China at ang klima dito, pwes hindi kaya ng mga tao at halaman. Ang winter dito ay sobrang lamig gaya sa ibang disyerto at umaabot ang pagbaba ng temperatura hanggang -4 degree Fahrenheit. Tuwing summer naman, sobrang unbearable ng init sa lugar na ito. Pwede ka magluto sa ibabaw ng buhangin. Panahong 1900, ang disyerto na ito ay hindi ganito kalawak. Dati itong farmland, sakahan. May mga maliliit na village at punong-puno din ng ilog at damuhan. Habang lumalakad ang panahon, unti-unting nagbabago ang lahat. Palakas ng palakas ang hangin, nawawala ang mga damuhan, natutuyo ang mga tubig sa mga ilog. At tama, yan yung desertification. Unti-unting umaabante ang buhangin ng disyerto sa mga village at tinatakluban na ang mga kabahayan at kalsada nila. Dahil sa mga pangyayaring ito, napwersang umalis ang karamihan sa tao. Pero may mga iilang naiwan pa rin dahil sa ayaw nilang umalis kahit pa mahirap na ang buhay dito. Ang disyertong ito ay gumapang ng 25 miles sa silangang bahagi. Nilamon ng buhangin ng mga farmland at mga village. Ayon sa datos, nasa 200 talampakan ang taas ng buhangin na tumaklob sa mga kabahayan dito. Para yung 20-story building sa Maynila. Sa pagitan ng 1950s at 1960, ang gobyerno ng China ay nag-launch ng proyekto para labanan ng malaking problema ng desertification. Isa sa mga pinakamalalaking campaign laban sa desertification sa buong mundo. Nagtanim sila ng mga puno para gumawa ng gubat para basagin ang hangin. Naghukay ng mga deep well sa palibot. Pinagbawal ang pag-alpas ng mga alagang hayop pero walang tumagos. Walang umubra at ang disyerto ay patuloy sa paglawak at pagsakop sa kalupaan ng mga mamamayan. Ang problemang ito ay hindi ganun kasimple. Isipin mo, parang kalaban mo dito ang kalikasan. Pero ang China ay hindi tatawaging China kung hindi sila makakaisip ng mahusay na solusyon. Isang lalaki sa China ang nagngangalang Wang Wenbiao o mas kilala sa tawag na Desert King ang nanguna sa paglaban sa pananakop ng disyerto. Si Wang Wenbiao ay hindi pinanganak na mayaman. Isa siyang dating guro sa Inner Mongolia na nagbabike lang din pala ng nasa 6 na milya sa disyerto makapagturo lang sa klase. Ayon sa kwento niya, minsan sa sobrang lakas ng hangin, nalulubog sa buhangin ang kalahati ng bisikleta niya at hindi rin maiiwasang pumasok ang mga buhangin na ito sa katawan. Pero hindi siya nagpatinag. Nag-isip siya ng paraan para gamitin ang disyerto sa advantage niya. Napagpasyahan niya na pagkakitaan ang lugar na ito at yun na nga ang nagawa niya. Kaya naman kinuha niya ang lahat ng ipon o savings niya, umutang ng malaking halaga sa bangko at sinimulan ang proyekto na hindi kailanman pinangasa ng ibang negosyante o mayayaman sa bansa nila. Taong 1988, sinimulan niyang pag-isipan kung ano nga ba ang gagawin niya sa disyertong ito. Naisipan niya magtanim ng willow tree at malalaman mo mamaya kung bakit. Gamit ang maliit niyang kumpanya, nag-hire siya ng mga tao para magtanim ng nasa 50 million na willow tree sa lugar na ito at gumastos ng $1,000,000 para magawa ito. Sinakop niya ang nasa 1,400 square miles na tuyong lupa para taniman ng halaman at gawing berde. Pero babalikan natin ito mamaya.
Nung una, hindi maiiwasang isipin ng mga tao na nababaliw na si Wang. Ang gobyerno naman ay hindi rin umaasa ng magandang resulta. Patuloy lang siya sa plano niya, binabantayan ang proyekto, ginagastusan. Bawat pawis niya ay alam niyang magbubunga sa huli. Matapos ang mga halaman, isa na namang malaking desisyon ang ginawa ni Wang. At dito na nga niya dinala ang mga rabbit sa kanyang disyerto. Sa ngayon, nasa 4 na milyon na ang Rex rabbit na namumuhay sa disyertong ito. Parang hindi makatotohanan tama. Mga rabbit sa disyerto at tuyong lugar, alam naman natin na sa damuhan nabubuhay at dumadami ang mga rabbit. Pero sa ginawa ni Wang, napatunayan niya na kapag gusto ay may paraan. Ang mga rabbit na dinala sa lugar na ito ay hindi mga ordinaryong rabbit. Ito ang mga French bred na Rex rabbit kung saan kilala sila na parang white gold sa industriya ng fur. Ibig sabihin mahal talaga ang mga balahibo o fur nila. Ginagamit para gumawa ng mga high-end na sapatos, bag, laruan at marami pang iba. Ang benta ng isang mature na rabbit na ito sa industriya ay aabot ng nasa $30. Kulang-kulang 2,000 yan sa atin. Ang halaga naman ng pagpapalaki sa mga rabbit na ito ay tinatayang nasa $2 lamang kada isa. Mahigit 100 lang dahil alpas naman ang mga ito sa disyerto. Kaya naman hindi nakataka-taka na 80% ng supply ng mga balahibo ng rabbit na ito sa fur industry ay galing sa China. Paldo talaga si Wang. Bukod pa dyan, ang mga rabbit din na ito ay napakabilis magparami. Umaabot ng nasa 200 hanggang 300 na babies ang nagagawa ng isang inahen sa isang taon. 3 beses na mas mabilis kaysa sa ordinaryong rabbit. Hindi rin sila madaling mamatay dahil meron silang survival rate na 96% kahit pa nasa disyerto sila nakatira. Tuyong damo lang ang kinakain nila sa disyerto pero normal pa rin ang lusog nila at pagpaparami. Kahit tuwing gabi ay sobrang lamig, hindi sila nagkakasakit at patuloy pa rin sa pagdami. Pero ang mga rabbit na ito ay hindi naman basta-basta pinakawalan lamang sa disyerto. Sila ay kasama sa isang proseso o sistema ng isang farm. Ginagamit ang karne nila sa mga restaurant, balahibo sa mga clothing industry, pati lamang loob pinagkakakitaan sa mga rabbit na ito. Nabebenta lang naman sa mga traditional medicine. Alam mo na, inchik nga ni. Pero walang kinalaman ng mga yan sa paglaban sa desertification dahil ang pinakaimportante sa lahat ay ang kanilang manure o dumi. Tama. Ang dumi ng mga rabbit na ito ay nagtataglay ng phosphorus, potassium at nitrogen, ang 3 nutrients na kulang sa lupa o buhangin ng disyerto. Kapag nahulog na ang dumi sa lupa, ito ang magbibigay sa buhangin ng moist at over time, unti-unti itong magiging brown soil, isang uri ng lupa na ginagamit talaga sa mga sakahan. Bukod pa dyan, hindi rin nadadigest ng mga rabbit na ito ang buto ng willow tree o buto ng ibang halaman sa disyerto. Ibig sabihin, tuwing sila ay dudumi, para na rin silang nagtatanim at may kasama pang natural na fertilizer. Yan ang tunay na dahilan kung bakit ito ang nilagay ni Wang sa disyerto niya. At ngayon alam na natin kung bakit nakakuha ng karangalan, tunay na kahanga-hanga. Ngayon balikan naman natin ang mga willow tree mismo na una nilang nilagay sa disyerto. Ito ay planado na ni Wang. Alam niya na imposible na mabuhay ang mga rabbit sa disyerto kung walang magbibigay sa kanila ng silong o shade. At siya na nga ang dahilan kung bakit willow tree ang napili niyang itanim. Alam mo ba na ang willow tree ay hindi basta-bastang puno? Pues ang mga punong ito ay nag-uugat ng nasa 300 feet ang lalim. Halos sintaas ng 30-story na building. Dahil sa lalim ng ugat ng willow tree, abot na abot nito ang underground water at nahuhold din ito ang buhangin sa disyerto. Yan ang simula ng cycle of life dito sa disyerto. Ang mga bagong sibol na willow tree ay pagkain ng mga rabbit. Kapalit naman ito ay ang mayaman sa nutrisyon na dumi ng mga rabbit sa palibot ng puno o lupa. Ang mga puno ang nagpapakain sa mga rabbit. Rabbit naman ang bahala sa lupa at ang lupa ang nagpapalaki at nagpaparami sa willow tree. Walang tapon, parang loop lang na paikot-ikot. Dahil sa cycle na ito, nagagawa ng mga rabbit na mag-produce ng nasa 5 toneladang dumi o pataba sa lupa na sapat naman para gawing agricultural land ang isang tuyo at barren na lupa sa loob lamang ng 3 hanggang 5 taon. Sa loob lamang ng dekada, nasa 300 million na ang willow tree sa bahaging ito. Milya-milya ang haba at layo. Pinapabagal ang hangin o wind speed sa 90% at pinipigilan ang nasa 5 milyong toneladang buhangin kada taon. At hindi ba dyan natatapos ang lahat? Hindi tumigil si Wang sa pagpapalaki ng rabbit at pagtatanim ng mga halaman. Naisipan din niya na pagkakitaan ng sikat ng araw sa pamamagitan ng paglalagay ng isang katutak na mga solar panels. Ang dating tinatawag na Dead Sea ng mga tao, ngayon tinayuan na ni Wang ng Junma Solar Power Station. Isang malaking proyekto na merong 196,000 na solar panels na meron ding design na tumatakbong kabayo. Kitang-kita ito sa impapawid at hindi lang ito solar power plant, para na rin itong isang artwork sa larangan ng enerhiya.
Kada taon, nakakagawa ang Junma Power Plant ng nasa 2.3 billion kilowatt-hour na kuryente, sapat na supply para sa 400,000 na katao. Dahil din sa mga solar panel na ito, nagkakaroon ng mas maraming silong sa disyerto at pagkakataon naman ng mga damo na tumubo sa ilalim nito na siya namang mapapakinabangan din ng mga Rex Rabbit at ng iba pang hayop dahil hindi lang Rex Rabbit, pati tupa at iba pang hayop ay pinapakawalan na rin sa bahaging ito. Dahil sa proyektong ito, tila ba nagkakaroon ng biodiversity sa isang disyerto na dati ay wala ka talagang makikitang hayop. Nabawasan din ang mga paggamit ng mga coal na ginagamit sa nuclear power plant at dahil dyan, nakabawas si Wang sa emission ng carbon dioxide sana ng nasa 1.85 million tons. Katumbas yan ng pagtatanim ng nasa 80 million puno panlaban lang sa global warming. Mula sa mga willow tree, rabbit, buhangin at lupa, si Wang ay nakagawa ng mga produkto sa iba't ibang industriya. Mapakarne ng rabbit, fur o balahibo, fertilizer, traditional medicine at kahit pa solar energy. Sana all talaga, Paldo. Base sa resulta, mula 2010 hanggang 2020 pa lang, ang ekonomiya ni Wang sa Kabuki Desert ay nag-generate na ng $10 billion at ito rin ang pinakamalaking kita sa lahat ng green model sa kontinente ng Asia. Matapos din ang mahigit ilang dekada na pakikipaglaban nila sa marahas na buhangin at disyerto, bumakas din ang resulta sa kalikasan. Ang bilang ng mga wild deer, desert fox at mga migratory bird sa Kabuki ay lumobo. Mga hayop na muntik ng mabura sa planeta, nagbabalikan na sa kanilang tirahan. Isang lugar na dati ay puno lamang ng buhangin at mga buto. Tumas din ang volume ng groundwater sa desyertong ito, dagdag resources para lalong gumanda ang lugar. Hindi lang hayop ang nagbalikan dahil nasa 100 species din ng mga halaman at damo ang umusbong sa desyertong ito. Halos nagiging green na ang dating lugar na tila ba wala ng pag-asa. At siya na nga ang nagawa ni Wang sa bansang China. Unti-unti niyang binuhay ang lugar na dati ay wala ng pakinabang. Minsan kailangan lang nating mag-isip ng mga paraan para pumabor sa atin ang sitwasyon. Tignan mo siya, mayaman na. Thanks for watching.